Sa makabagong mundo, matematika ay nasa kapaligiran. Hindi mo lang ito napapansin. Sa bawat sulok ng mundong ginagalawan, may bilang sukat at may tlong nasagutan. Kung may problema ay magagal at sukuan, dahil ang matematika andyan. Gamitin ang lohika, sagot ay mahahanap mo. Graphs, pattern, logic at iba pang mathematical ay hindi mahirap, lalo na akong ikaw ay may pagtiyaga. Kahit saan mapunta, matematika eh dyan. Sa sining at agham, naging sa teknolohiya, buhay natin ay konektado sa kanya. Dahil matematika ay andyan. Magtiyaga, unawain, matuto isabuhay, ipalawakin. At sa bawat araw na dumaraan, may bago kang matutuklasan. Huwag matakot magkamali, yan ay bahagi ng paglalakbay sa mundong kay ganda. Sa matematika may pag-asa, kaya tara na't tuklasin. Ang galing mo'y iyong gamitin. Matematika ay di lang sa isipan, kundi sa puso rin natin. Oo, math ay kay sarap mahalin. Gamitin ang lohika, sagot ay mahanap mo. Galak, pati logic at iba pang matematika ay hindi rap, dalawa ikaw matika. Ay hindi mahina, pitaan dyan. Gamitin ang lohika, sagot ay mahahanap mo. Graphs, pattern, logic at iba pang mathematical ay hindi mahirap, lalo na akong ikaw ay may pagtiyaga. Kahit saan mapunta, matimakan dyan. Sa sininga at agham, naging sa teknolohiya, buhay natin ay konektado sa kanya. Dahil matematika ay andyan, magtiyaga, unawain, matuto, isabuhay, ipalawakin. At sa bawat araw na dumaraan, may bago kang matutuklasan. Huwag matakot, magkamalian ay bahagi ng paglalakbay sa mundong kay ganda. Sa matematika may pag-asa, kaya tara na tuklasin. Ang galing mo'y iyong gamitin. Matematika ay di lang sa isipan, kundi sa puso rin natin. Oo, math ay kay sarap mahalin. Nak, may gagawin ka ba mamaya? Wala naman po, ma. Bakit po? Pwede mo ba akong samahan malingke? Bibili lang tayo ng lulutuin kasi parating ang mga tita mo. Sige po, Nay. Nay, alam mo ba, na lahat ng nakikita natin dito ay konektado sa math. Talaga ba? Ang alam ko lang kasi sa math, numbers, equation, mga problem solving. Kaya nga hate na hate ko yung math na yan eh. Naman eh. Hindi. Tulad yung mga nakikita mong building, mga dahon, pati mga bulaklak, konektado sa math yan. Halata namang hindi mo gustong-gusto ang math, anak, ano? Nay naman eh. Ayun, anak, madaming prutas at isda. Doon tayo bumili. Halika. Nay, ano po bang bibili natin? Tamang-tama, may 1,000 pa ako dito. Pagkakasyahin na natin to sa bibilhin kong bigas, manok at prutas. Sige po, Nay. Pabili ng prutas. Oh, Magkano ang kilo ng bigas? 45 per kilo. Pabili nga ng 5 kilo. Sige. Magkano ang isang buo ng manok? 170 isang buo. Pabili nga ng 2 buo. Sukli. Teka, bakit 80 pesos na lang yung pira ko? Bakit, Nay? Alam mo ba kung magkano yung mga Oo. Pero yung prutas, hindi ko na itanong kung magkano. Buti na lang, Nay, napag-aralan namin yun kahapon. Ang alin, anak? Yung problem solving po. Ganto po, Nay. Sa bawat po itatanong ko sa inyo, ay sasagot lang po kayo. Ngayon po ay gagamit po tayo ng 4 phases of problem solving. Una po doon ang understand the problem.
Pumapangalawa naman po ang divisa plan na kung saan ang gagamitin po natin ay work backward. Sa pangatlo naman po ay ang carry out of plan. Carry out of the plan. At ang panghuli naman po ay ang look back and check. Sa understand the plan, meron po tayong 1,000 pesos. Una, bumili po tayo ng 5 kilong bigas na nagkakahalaga na 45 ang kilo. So, 45 times 5 equals 225. Ikalma naman po ay ang manok. Meron po tayong binili na 2 buong manok na ang isang buo ay nagkakahalaga ng 170. So, 170 times 2 equals to 340. Kaya may natira po tayong 80 pesos. Ngayon, aalamin naman po natin kung magkano ang nagastos natin sa prutas. Sunod naman po, ang ikalawang phase, ang devise a plan na gagamitan natin ng work backward. Step 1, may natira ka pong 80 pesos. Step 2, idagdag po natin ang binili natin na 2 pirasong manok na 170 bawat isa. 80 plus 340 equals 420. Step 3. Sunod, idagdag naman natin ang 5 kilong bigas na 45 kada kilo equals 225. So, 420 plus 225 equals 645. Step 4. Ngayon po, titingnan naman natin kung magkano lahat. 645 lahat ang nagastos. So, 1,000 minus 645 equals 355. So, 355 ang nagastos sa prutas. Ikatlo naman po ay ang carry out the plan. Step by step. Similar din siya na work backwards. Start with what's left, 80 pesos. Add the chicken. 80 plus 340 equals 420. Add the rice cost. 420 plus 225 equals 645. The original amount is 1,000 pesos. So, 1,000 minus 645 equals 355 pesos. Yun po ang kabuang bilang o kabuang presyo ng prutas. Ang panghuli naman po ay ang look back and check. Aalamin lang po natin kung tama po ba ang presyo at ang pag-compute natin. Rice, 220 pesos. Chicken, 340 pesos. Fruits, 355 pesos. Equals 920. So, 1,000 minus 920 equals 80 pesos ang natira. Ngayon, Nay, alam mo na kung magkano ang presyo ng prutas na iyong binili ay 355 pesos. Kaya, nagtasukli ka ng 80 pesos. Naku, napakamahal pala ng prutas na iyan. Yan kasi ang hirap sa hindi marunong magtanong. Ngayon, naway may natutunan kayo sa aming ginawang maikling dula-dulaan na tinatalakay dito ang 4 phases of problem solving na kayang solusyonan ang bawat problema. Sa math, walang mahirap. Basta't may pagtsatsaga at isinasabuhay ang math ay mas magiging math madali. Ngayon ay bibigyan namin kayo ng takdang aralin para batayan kung may natutunan ba kayo sa aming ginawang pagsasatula-tulaan gamit ang 4 phases of problem solving. Anna had some candies. She gave half of her candies to her siblings. Then, she ate 3 candies. In the end, she only had 5 candies left. How many candies did she have at the beginning?